Magandang araw mga tol, nilabas nga po ni Terence Crawford ang dating interview ni Canelo Alvarez. Sinabi kasi dati ni Canelo na nakaanda bumaba sa 160 pounds middleweight para lang makalaban itong si Errol Spence. Isang big fight nga daw ito kay Spence kaya nakanda si Canelo na babain ito sa 160 pounds. Pero matapos nga pong manalo si Crawford kontra Errol Spence, hindi lang basta nanalo, dinomina at knockout pa. Bakit sinasabi na daw ngayon ni Canelo Alvarez na hindi na ito bababa sa 168 pounds? Banat nga po ni Crawford, what you all thought on at Canelo saying he can make a fight with Spence at 160. But for me, he say I can make the weight. Kaya maraming fans na naman ang nagsasabi na parang ayaw daw ni Canelo na bumaba at labanan si Crawford dahil baka matalo. Tingin ko dyan mga tol, mas madali kasi kalaban itong si Errol Spence kumpara kay Crawford. Kung bababain ni Canelo si Crawford sa 160 pounds, wala naman sigurong mapapala si Canelo. Kung aakyat naman si Crawford sa 168 pounds, masyadong advantage naman kay Canelo. Kaya maganda mga tol, magsalubong na lang ng catch weight. Pwedeng 163 pounds o 162 pounds. So abang natin yan mga tol kung pipilitin talaga ni Crawford. Marami pa naman ang nag-aabang na laban kay Crawford sa 147. Nandyan pa si Jaron Ennis, Conor Benn, Beryl Ortiz at si Kit Thurman. Yan yung kailangan baklasin ni Crawford sa 147. So maraming option ngayon ang nag-aabang kay Terence Bud Crawford. Sabi nga niya mga tol 4 to 5 years na lang ang inaantay ni Crawford bago magretiro. Okay mga tol, sa ibang banda naman, Zurdo Ramirez matapos manalo kontra Joe Smith Jr. Sinabi niya na gusto ang rematch kay Dimitri Bivol o kaya laban kay Canelo Alvarez. Ito ang dalawang target ngayon ni Zurdo Ramirez, gusto daw niya makapaghiganti kay Dimitri Bivol. Pero di lang natin alam kung papatulan ito ng kampo ni Canelo. Sa ibang banda naman, marami nga po ang nagtatanong bakit hindi nakalaban ni Pacman itong si Zab Judah. Matatanda nang sabi dati ni Zab Judah, kaya daw niya talunin si pambansang kamao Manny Pacquiao. Sinabi niya nare-respeto daw niya si Pacman pero may skill daw itong si Zab Judah para talunin ng isang pambansang kamao. Pero hindi nga po naglaban ang dalawa o hindi man lang pinag-usapan. May mga rumors lang dati mga tol pero hindi naman naikasa. Ito sana ang magandang laban noon sa 147 pounds. Pero matatandaan po natin noong 2006, nakalaban ni Floyd Mayweather itong si Zab Judah sa welterweight division. Yung panahon 2006 mga tol hindi pa umakyat si Pacman sa welterweight. So lumalaban pa lang si Pacman noon sa featherweight at super featherweight. Umakyat lang si Pacman sa welterweight noong nakalaban na niya si Oscar De La Hoya. Matapos kay De La Hoya, naging mataas na ang pay-per-view ni Pacman at lumaban na ito sa mas malaking pangalan. Hanggang nakalaban na niya si Miguel Cotto, Joshua Clottey at Shane Mosley. Hanggang nakalaban na niya si Antonio Margarito sa 154 pounds at naging 8 division champion. Kaya yung rumors dati na bakbakan ni Zab Judah kay Pacman na hindi na po naka-line up. So sayang mga tol, maganda sana ito dahil parehas mabilis. Pero noong panahon kasi na kumakamada si Pacman sa welterweight nag-decline na itong si Zab Judah. Hindi na katulad dati na kalakasan niya sa welterweight. Sabi nga ni Zab Judah mga tol yung mga nakalaban daw ni Pacman stationary lang, lalo kay Joshua Clottey. Hindi daw bumabato ng suntok, nakakover lang sa harapan ni Pacman. So nagpredict din dati si Zab Judah na mananakaut daw si Pacman laban kay Shane Mosley. So ano sa tingin nyo mga tol, kung naglaban si Pacman at Zab Judah, sino kaya ang magwawagi sa laban?